Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kasuotan o katayuan sa buhay? Sabi nila, may mga pangarap na sadyang ipinanganak para sa iilan lamang. Pero paano kung ang pinakamaliwanag na talino ay nagkukubli sa pinakasimpleng anyo, naghihintay lang ng isang pagkakataon para masilayan? Samahan ninyo akong tuklasin ang isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pag-ibig, at mga pader na kailangang gibain. Ito ang kwento ni Hiraya, ang amoy ng floor wax at ang malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ang laging unang bumabati kay Hiraya Manari sa bawat palapag ng arkitektura Monte Alas Tower. Sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang marmol na sahig ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa mga ilaw na nagmumukhang bituin sa kalangitan ng umaga. Sa loob ng 3 taon, kabisado na niya ang bawat sulok ng gusaling iyon, mula sa marangyang lobby hanggang sa pinakatuktok sa opisina ng kanilang CEO na si Ginoong Castor Monte Alas. Ngunit sa lahat ng lugar, ang paborito niya ay ang pasilyo sa labas ng main conference room. Mula roon, habang nagmamop, dinig niya ang mga pira-pirasong salita na bumubuo sa mundo ng kanyang mga pangarap. Mga salitang tulad ng structural integrity, aesthetic value, blueprint, at scale model. Mga salitang nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ngayong umaga, mas malakas ang mga boses mula sa loob. Tila may mahalagang pinag-uusapan. Maingat niyang iginilid ang kanyang mop, sapat lang para makita ang iba't ibang uri ng mamahaling sapatos sa ilalim ng siwang ng pinto. Balat, makintab, at walang bahid ng alikabok. Ang mga sapatos ng mga taong nagdidisenyo ng mga gusaling hinahangaan ng buong bansa. The Cultural Center Project is our legacy. Isang boses ang bumatikos. We cannot afford any mistakes. Napapikit si Hiraya. Ang sentro ng kultura. Ang proyektong yon ang laman ng bawat usapan sa ama sa nakalipas na 6 na buwan. Isang obra maestra na magiging korona sa legasiya ng Monte Alas. At siya, isang hamak na janitress, ay tagapakinig lamang sa labas. Nang matapos ang kanyang shift, umuwi siya sa kanilang maliit na bahay sa Baryo Mahinahon, isang lugar na kabaligtaran ng kinang at gara ng ama. Naabutan niya ang kanyang tatay Dalino na nakaupo sa tumba-tumba, nakatingin sa malayo. "Tay, nakainom na po ba kayo ng gamot?" Malambing niyang tanong, sabay halik sa noo nito. Tumango ang matanda, isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi. "Kamusta ang trabaho, anak?" "Ayos lang po tay, gaya pa rin ng dati." Hindi niya sinabi ang tungkol sa narinig niya. Ayaw niyang dagdagan ang iniisip ng ama. Matapos niyang ihanda ang kanilang simpleng hapunan at painumin ng gamot ang ama, inilatag ni Hiraya ang kanyang sariling mundo sa sahig. Hindi ito marmol, kundi lumang semento. Sa halip na mamahaling sapatos, ang nakapaligid sa kanya ay mga lapis na pudpud na, mga pira-pirasong papel, at isang lumang T-square na pamana pa ng kanyang yumaong ina. Sa liwanag ng isang maliit na bombilya, gumuhit siya. Mga linya na nagiging pader, mga kurba na nagiging bintana, mga espasyo na nagiging tahanan. Sa kanyang isip, hindi siya si Hiraya na tagalinis. Siya si Arkitekto Hiraya Manari, ang nagdisenyo ng mga gusaling sumasalamin sa kaluluwa ng Pilipino. Ang kanyang bersyon ng sentro ng kultura ay hindi lang isang gusali. Ito'y isang yakap sa sining at kasaysayan. Kinabukasan, tila may bagyong namumuo sa loob ng ama. Mas tensyonado ang mga mukha, mas apurado ang mga lakad. Habang nagpupunas ng salamin sa may executive floor, narinig niya ang boses ni Ginoong Castor mula sa intercom ng sekretarya nito. Malamig, kontrolado, pero may bigat. "Cancel all my afternoon appointments. I want to see the final presentation from the design team, now."
Kinabahan si Hiraya para sa kanila. Ang boses na yon ay hindi nagpapahiwatig ng maganda. Ilang oras ang lumipas. Mula sa kanyang pwesto sa dulo ng pasilyo, naririnig niya ang mga mahihinang boses mula sa conference room. Paminsan-minsan ay natatabunan ng malakas at matigas na boses ni Ginoong Castor. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan. Isang kalabog na parang may dumagok sa lamesa. Napatigil si Hiraya sa pagmamop. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Sumunod ang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang pinto ay bumukas ng kaunti. At ang boses ni Castor Montealas ay lumabas. Malinaw at puno ng yelo. Is this a joke? Is this the best you can do? This is not a design. This is an insult. Narinig niya ang mga pabulong na paghingi ng paumanhin, ngunit pinutol ito ng CEO. Ayoko nang marinig ang mga dahilan. Ilang buwan, ilang milyon ang ginastos natin dito. Dalhin niyo sa akin ang pinakamagaling na arkitekto sa kumpanyang ito. Ngayon din. Ang sigaw na yon ay tumagos sa pinto, bumangga sa mga pader ng pasilyo, at tumama diretso sa dibdib ni Hiraya. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang hawak na mop. Klang! Ang tunog ng metal na bumagsak sa makintab na sahig ay tila mas malakas pa kaysa sa sigaw ng CEO. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang huminga. Tanging ang puso ni Hiraya ang tila nagwawala habang nakatitig siya sa nakahandusay na mop at sa pinto ng conference room kung saan nakasalalay ang pangarap na matagal na niyang itinatago sa anino. Sa loob ng conference room, ang katahimikan ay tila isang matalim na bubog na maaaring sumugat sa sinuman. Ang lahat ng mga arkitekto, mga pangalang nirerespeto sa industriya, ay nakayuko. Hindi makatingin sa nag-aapoy na mga mata ni Castor Montealas. Ang kanyang sigaw ay nanatili sa hangin, isang multo na nagpapabigat sa hininga ng bawat isa. Narinig ni Castor ang kalabog sa labas, isang tunog na hindi nababagay sa perpektong katahimikan na hinihingi niya. Kumunot ang kanyang noo. Ano yon? Tanong niya. Ang boses ay puno ng iritasyon. Walang sumagot. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa pananaw ni Hiraya, ang conference room ay parang isang ibang mundo. Ang lamesang yari sa dark mahogany ay napakahaba. Kaya nitong maging sahig ng buong bahay nila. Ang mga upuang balat ay mukhang mas komportable pa kaysa sa kanyang kama. At ang mga taong nakaupo roon, nakatingin sa kanya ngayon na may halong pagtataka at inis, ay mga taong ang mga pangalan ay nababasa niya lang sa mga magasin ng arkitektura. Suot ang kanyang kulay abong uniforme, bitbit ang mop na muli niyang pinulot, naramdaman ni Hiraya ang bawat titig na parang karayom. Ang init ay umakyat sa kanyang pisngi. Ang isip niya ay sumisigaw. Umalis ka na, Hiraya. Hindi ka nabibilang dito. Sino ka? Naliligaw ka yata, miss. Isang boses ng babae ang bumasag sa katahimikan, mataray at puno ng pangmamata. Si Amarisol de Villa, ang star architect ng kumpanya, ay nakataas ang isang kilay. Ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Napalunok si Hiraya. Nakita niya sa isip ang mukha ng kanyang ama. Ang pagod sa mga mata nito. Ang pangarap na nais niyang ibigay. Nakita niya ang mga blueprint na itinatago niya sa ilalim ng kanyang kama. Nakita niya ang lahat ng gabing puyat at lahat ng luhang pumatak. Hindi. Hindi siya aatras. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, dahan-dahan, nanginginig, itinaas ni Hiraya ang kanyang kanang kamay. Naglipat ang tingin ng lahat mula sa kanyang uniforme patungo sa kanyang kamay na nasa ere. Isang kamay na sanay sa paghawak ng basahan at mop. Hindi ng rotring pen, isang kamay na may mga kalyo. Si Castor Montealas ay napasandal sa kanyang upuan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkadi makapaniwala. Ito ba ay isang uri ng pambabastos? Isang biro sa gitna ng krisis? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Castor. Ang bawat salita
ay mabagal at mabigat. Tumingin si Hiraya diretso sa mga mata ng CEO, mga matang kulay kape, malamig at malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya ang janitress na yumuyuko. Siya ay si Hiraya Manari, isang babaeng may pangarap. Ako po, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero malinaw. Ako po ang sasagot sa tawag ninyo. Isang mahinang hagik-gik ang narinig mula kay Amaris. Ang ibang mga arkitekto ay nag-iwasan ng tingin, tila nahihiya sa eksenang nagaganap. Tinitigan ni Castor si Hiraya, mula ulo hanggang paa. Sinusuri, hinuhusgahan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Pero sa likod ng takot, meron pa siyang nakita. Isang kislap ng determinasyon. Isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang mga arkitektong nakayuko kanina lang. Sa isang sulok ng lamesa, isang lalaki ang hindi tumatawa o umiiling. Si Lakan Patnubay, ang pinakabatang senior engineer ng kumpanya, ay nakatingin kay Hiraya na may purong pagkamangha. Hindi panghuhusga, kundi interes. Ikaw? Muling tanong ni Castor. Tumayo siya at lumakad palapit kay Hiraya. Ang tangkad niya'y tila isang tore na nagbibigay anino sa dalaga. Anong alam ng isang janitress tungkol sa arkitektura? Marami po akong nakikita. Marami po akong naririnig. Sagot ni Hiraya. Pinipilit na huwag mautal. At marami po akong ginuguhit. Ang huling mga salita ay tila nagbigay ng kuryente sa hangin. Isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Castor. Kinuha niya ang makapal na folder ng tinanggihang disenyo mula sa mesa. Ang tunog ng paglapag nito sa harapan ni Hiraya ay malakas at pinal. Kung ganon, sabi ni Castor, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang bakal. Patunayan mo. Iniwan niya ang folder sa mesa at bumalik sa kanyang upuan. Pinagkrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, subukan mo. Nakatitig lang si Hiraya sa folder. Iyon na, ang pinto sa kanyang pangarap. Ngunit ito ay sarado at tila napakabigat. Mayroon kang 24 na oras, deklara ni Castor. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang diskusyon. 24 na oras para patunayan na hindi ka nagbibiro. Ang bigat ng folder na inilapag ni Castor ay tila bigat ng buong mundo sa mga braso ni Hiraya. Habang naglalakad siya palabas ng conference room, ramdam niya ang mga matang nakatusok sa kanyang likuran. Mga matang puno ng pagkutya, pag-aalinlangan, at ang ilan, tulad ng kay Amaris Soldevilla, ay puno ng purong pagkamuhi. Pag-uwi sa bahay, ang katahimikan ay tila mas malakas. Inilapag niya ang makintab na folder sa kanilang maliit at gasgas na mesang kainan. Ang logo ng Arkitektura Monte Alas ay kumikinang, isang simbolo ng isang mundong napakalayo sa kanya. Anak, ano yan? Tanong ni Mang Dalino mula sa kanyang silya. Pagkakataon po, Tay. Sagot ni Hiraya, ang boses ay halos pabulong. Pagkakataon o katapusan. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Sa halip, tahimik siyang tumayo at nagtimpla ng kape para sa anak. Sa kanilang dalawa, hindi na kailangan ng maraming salita. Walang kain, walang tulog. Ang buong magdamag ay naging isang karera laban sa oras. Inilatag ni Hiraya ang mga tinanggihang blueprint. Pinag-aralan niya ang bawat linya, bawat sukat. Nakita niya kung bakit ito tinanggihan ni Ginoong Castor. Maganda, ngunit walang kaluluwa. Malamig. Dayuhan. Kinuha niya ang kanyang mga lapis. Sa mga murang papel na ginagamit niya, nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may sariling isip. Isinasalin ang mga ideyang matagal nang nabubuhay sa kanyang isipan. Isang sentro ng kultura na hango sa disenyo ng bahay kubo na may mga bintanang kapis na sinlaki ng pader para salubungin ang araw. Isang bubong na parang salakot at mga haliging may ukit na
Parang mga puno ng nara. Bawat guhit ay may kwento. Bawat espasyo ay may damdamin. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, pumapatak sa papel, ngunit hindi niya ito inalintana. Kinaumagahan, pagbalik niya sa ama, dala ang kanyang mga guhit na nakarolyo sa isang lumang karton. Pakiramdam niya ay isang dekada ang itinanda niya. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas nagniningas. Ang problema na lang, paano niya ito ipipresenta? Ang kanyang mga guhit ay gawa kamay. Ang hinihingi ng mundo nila ay digital. Sa isang sulok ng pantry, sinubukan niyang buksan ang isa sa mga lumang computer. Doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha. Kailangan mo ng tulong? Silakan patnubay. Nakangiti ito, isang ngiting totoo at walang bahid ng panghuhusga. Nagatubili si Hiraya. Naku, engineer, nakakahiya po. Laka na lang, sabi nito. Nakita kita sa conference room kahapon. Ang tapang mo. Sumilip ito sa mga guhit ni Hiraya. Wow, ito ba yon? Tumango si Hiraya. Halika, tulungan kitang iskanto at ilagay sa presentation. Alok ni Lakan. May alam akong software na madaling gamitin para makagawa tayo ng simpleng 3D model. Sa loob ng ilang oras, si Lakan ang naging tulay ni Hiraya sa mundo ng teknolohiya. Itinuro niya ang mga pasikot-sikot ng programa habang si Hiraya naman ang nagbibigay ng direksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ama, naramdaman ni Hiraya na may kakampi siya. Ngunit ang bawat liwanag ay may kasamang anino. Papalapit si Amaris sa kanilang pwesto. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. Ang mga takong ng stiletto nito ay tumutunog sa sahig. Oh, look what we have here. The engineer and the artist, sabi ni Amaris. Ang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Working hard, I see. Pagdaan niya sa likod ni Hiraya, tila sinadya niyang matapilok. Oops! Sigaw niya, at ang kape ay tumilapon. 1 sentimetro na lang ang layo sa mga orihinal na guhit ni Hiraya. Mabilis pa sa 4:00 na itulak ni Lakan ang mga papel palayo. Tanging ang gilid lang ng mesa ang nabasa. Naku, pasensya na. Ang clumsy ko talaga, sabi ni Amaris, puno ng peking pag-aalala, bago naglakad paalis na may isang munting nangisi. Huminga ng malalim si Hiraya. Salamat, Lakan. Walang anuman, sagot nito. Mag-ingat ka sa kanya, Hiraya. Nang sumapit ang huling oras, nanginginig ang mga tuhod ni Hiraya habang naglalakad patungo sa opisina ng CEO. Ang opisina ay malawak. Ang bintanang salamin ay tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Castor Montealas. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Ipakita mo sa akin. Utos niya. Inilatag ni Hiraya ang kanyang mga guhit, pati na ang simpleng digital model na ginawa nila ni Lakan. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal, ang panginginig ay napalitan ng pagnanasa. Ikinuwento niya ang inspirasyon sa likod ng bawat linya, ang kahulugan ng bawat disenyo. Si Castor ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay matalas na lumilipat mula sa mga guhit patungo kay Hiraya. Nang matapos si Hiraya, tumayo si Castor at lumapit sa mesa. Tinitigan niya ang mga papel. Ang mga sukat mo ay mali, sabi niya. Ang boses ay prangka. This load-bearing wall is structurally impossible at ang materyales na gusto mong gamitin para sa bubong, aabutin tayo ng doble sa budget. Itinuro niya ang iba pang mga teknikal na pagkakamali. Bawat salita niya ay parang isang suntok. Nalungkot si Hiraya. Tama siya. Ngunit hindi sumuko si Hiraya. Maari pong itama ang mga sukat, Ginoo. At makakahanap po tayo ng ibang materyales. Depensa niya. Pero ang kaluluwa po ng disenyo, ang kwento, nandyan po. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Castor ang mga mata ni Hiraya. Pagkatapos ay muli ang mga guhit. Nakita niya ang sinasabi nito. Ang raw talent,
ang puso. Tumalikod si Castor at tumingin sa labas ng bintana. Para kay Hiraya, iyon na ang katapusan. Inaasahan na niyang sasabihin nitong makaaalis ka na. Ngunit pagharap niyang muli, ibang ekspresyon ang nasa mukha niya. Hindi pa rin itong ngiti, ngunit nawala na ang matinding lamig. Hindi pa ito sapat, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, pero may bigat. Napayuko si Hiraya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pero, dugtong ni Castor, simula pa lang ito. Iniwan niya si Hiraya na nakatayo roon, sa gitna ng malawak na opisina. Hawak ang isang maliit, nanginginig, ngunit hindi maikakailang sinag ng pag-asa. Gabi na, ngunit ang ilaw sa pinakatuktok na palapag ng Ama Tower ay nananatiling bukas. Sa loob ng malawak na opisina, si Castor Montealas ay nakaupo. Hindi sa kanyang silya, kundi nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Sa ibabaw nito, sa halip ng mga financial report at mga papeles ng kontrata, ay nakalatag ang mga gawa kamay na guhit ni Hiraya Manari. Kanina pa niya tinititigan ang mga iyon, hinahanapan ng butas, ng dahilan, para sabihing nagkamali siya ng desisyon. Ngunit habang tumatagal, lalo lang siyang humahanga. May mga teknikal na pagkakamali, oo. Ngunit ang konsepto, ang puso, ang kaluluwa, nandoon lahat. Isang bagay na hindi na ibigay ng kanyang mga arkitektong may mga master's degree mula sa ibang bansa. Sino ba talaga ang babaeng ito? Kinuha niya ang telepono. Luisa, this is Castor. I need the 201 file of Hiraya Manari from Janitorial Services on my desk, first thing in the morning. And this is confidential. Kinabukasan, kasabay ng kanyang unang tasa ng kape, binuksan ni Castor ang manipis na folder. Ang laman nito ay tila kabaligtaran ng bigat ng talento ng dalaga. Hiraya Manari, 24 na taong gulang, nakatira sa baryo Mahinahon. Ama, Dalino Manari, may sakit sa baga. Natigil sa pag-aaral sa 2nd taon sa kolehiyo, kursong arkitektura dahil sa problemang pinansyal. Isinara ni Castor ang folder. Hindi ito awa ang naramdaman niya, kundi isang bagay na mas malalim. Respeto. Isang paghanga sa isang taong sa kabila ng lahat ng dagok ng buhay ay hindi binitawan ang kanyang pangarap. Nagpatawag siya ng isang kagyat na pulong kasama ang mga senior architect at silakan. Simula ngayon, panimula niya, ang boses ay pinal at walang emosyon. Si Hiraya Manari ay magiging bahagi ng design team para sa Cultural Center Project bilang isang apprentice. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Si Amaris ang unang bumasag dito. Castor, are you serious? Sabi niya. Ang tawa ay hindi makapaniwala. Isang janitress, anong sasabihin ng board, ng mga kliyente natin? Ang sasabihin nila ay nakahanap tayo ng isang disenyong may puso. Isang bagay na kayo mismo ay hindi na ibigay. Diretsong sagot ni Castor. Ang mga mata ay nakatutok kay Amaris. Ang posisyon sa kumpanyang ito ay hindi base sa diploma lang. Base ito sa resulta. At ang mga guhit niya, kahit hilaw, ay nagpakita ng mas maraming potensyal kaysa sa anumang nakita ko sa nakalipas na 6 na buwan. Tumingin siya kay Lakan. Engineer Patnubay, ikaw ang magiging direktang supervisor niya. Tulungan mo siyang ayusin ang mga teknikal na aspeto. Bigyan ninyo siya ng isang maliit na espasyo at isang computer. That's all. Sa kabila ng mga bulungan at pagtutol, walang nangahas na sumalungat pa. Ang salita ng isang Montealas ay batas sa loob ng gusaling iyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Hiraya, ang janitress, ay isa ng apprentice. Ang mga tingin na dati hindi siya nakikita ay ngayon puno na ng pag-usisa at, para sa iba, panunuya. Binigyan siya ng isang maliit na cubicle sa dulo, malayo sa mga bintana. Tila isang paalala na kahit nakaakyat siya, nasa anino pa rin siya. Gabi-gabi, si Hiraya ang laging huling umaalis.
Dobleng kayod. Kailangan niyang aralin ang mga software, intindihin ang mga teknikal na jargon, at kasabay nito, pinipino ang kanyang disenyo. Isang gabi, papalabas na sana si Castor nang mapansin niya ang isang ilaw na bukas pa sa area ng mga cubicle. Dinala siya ng kanyang mga paa roon. Nakita niya si Hiraya, mahimbing na natutulog. Ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha, na laging puno ng determinasyon at kaba sa umaga, ay payapa. May isang maliit na dumi ng uling mula sa lapis sa kanyang pisngi. Napapaligiran siya ng mga nagkalat na papel at mga tasa ng kape. May kung anong kumurot sa puso ni Castor. Isang damdaming hindi niya pinapansin, isang damdaming hindi dapat naroroon. Nakita niya ang sakripisyo, nakikita niya ang pagnanasa, hindi niya namalayan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Hinubad niya ang kanyang mamahaling itim na suit jacket. Dahan-dahan na parang naglalagay ng isang bagay na napakasilan. Ipinatong niya ito sa mga balikat ni Hiraya para hindi ito ginawin. Saglit siyang tumayo roon, pinapanood ang paghinga nito. Pagkatapos, tumalikod siya at tahimik na naglakad paalis. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang anino ang lumabas mula sa kabilang pasilyo. Si Amaris Soldevilla. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang jacket ni Castor sa balikat ng babaeng kinamumuhian niya. Nakita niya ang kakaibang lambot sa mga mata ng lalaking dapat ay sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang matamis na ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanuring titig. Ang apoy ng selos at galit ay nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang bagyo na nagbabadyang manalasa. Nagising si Hiraya sa lamig. Nang imulat niya ang mga mata, ang unang nakita niya ay ang itim na tela na nakapatong sa kanyang mga balikat. Isang suit jacket, mamahalin. Pamilyar ang amoy, isang pinaghalong mamahaling pabango at kape. Ito ang jacket ni Ginoong Castor. Mabilis na umupo ng tuwid si Hiraya. Ang puso niya'y biglang kumabog. Paano ito napunta sa kanya? Nagpalingalinga siya. Ang opisina ay walang tao. Marahil ay iniwan ito ng CEO ng dumaan. Ibinalik niya ang jacket sa upuan, sa kanyang cubicle, nag-iingat na hindi ito malukot. Ang simpleng gestong iyon ay nag-iwan ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na naging kalasag niya sa buong umaga. Ngunit ang kalasag ay hindi sapat para protektahan siya sa mga titig na sumalubong sa kanya. Mas matalas, mas mapanuri. Ang mga bulungan ay humihinto kapag siya'y dumarating at nagsisimulang muli kapag siya'y nakatalikod. Siya ba yan? Grabe, ang lakas ng loob. Narinig ko, kaya raw binigyan ng pwesto. Pinilit niyang huwag pansinin. Ang mahalaga ay ang trabaho, ang disenyo. Ngunit habang lumalalim siya sa mga teknikal na aspeto, lalo siyang nalulunod. Ang mga numero at kalkulasyon ay tila isang dayuhang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Isang hapon, habang sila Khan ay nasa isang site visit, isang anino ang tumigil sa kanyang cubicle. Hiraya, kumusta? Si Amaris Soldevilla. Nakangiti ito, isang nangiting tila perpektong ginuhit. Nakikita kong nahihirapan ka sa mga structural computations. Normal lang yan sa mga nagsisimula. Nagulat si Hiraya sa biglaang kabaitan nito. Opo, Ma'am Amaris. Medyo nakakalito po. Don't worry, lahat tayo dumaan dyan. Sabi ni Amaris, inilapag ang isang itim na USB sa mesa ni Hiraya. Heto, gamitin mo. Yan ang updated technical specifications at material database na inaprubahan ng suppliers. Mas mapapadali ang trabaho mo. Consider it a welcome gift. Napatingin si Hiraya sa USB pagkatapos ay sa nakangiting mukha ni Amaris.
Isang alon ng pasasalamat ang bumuhos sa kanya. Talaga po? Nako, maraming salamat po, Mama Maris. Malaking tulong po ito. Walang anuman. We're a team, right? Sabi ni Amaris bago tumalikod. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Gumaan ang pakiramdam ni Hiraya. Marahil ay nagkamali lang siya ng husga. Buong sigla niyang ginamit ang data mula sa USB. Inilapat ang mga bagong numero sa kanyang disenyo. Ang lahat ay tila nagkakatugma. Dumating ang araw ng lingguhang progress meeting. Ito ang unang pagkakataon na magprepresenta si Hiraya sa harap ng buong team, kasama si Castor. Buong kumpiyansa niyang ipinakita ang kanyang mga plano. Ginamit ko na po ang pinakabagong structural parameters, sabi niya, pasimpleng ngumiti kay Amaris bilang pasasalamat. Ang foundation ay mas matibay na ngayon at ang material cost ay nabawasan ng 10%. Ngunit sa halip na paghanga, mga kunot noo ang sumalubong sa kanya. Isa sa mga senior engineer ang tumayo. Miss Manari, saan mo nakuha ang mga numerong ito? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang soil-bearing capacity na ginamit mo ay para sa matigas na lupa. Ang site ng Cultural Center ay malapit sa dagat. Kung itatayo natin to base sa kalkulasyon mo, guguho ang buong gusali sa loob ng 5 taon. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Po? Imposible po. Yan po ang nasa updated file. Napatingin ang lahat sa kanya. Napatingin siya kay Amaris. Si Amaris ay nagpakita ng ekspresyon ng pagkabigla. Ha? Anong file? Ang ginagamit nating lahat ay ang nasa central server, Hiraya. Baka luma ang nakuha mo. Pero, yung bigay niyo po sa akin. Ako? Wala akong binibigay sa'yo. Mabilis na sagot ni Amaris. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring pagka-inosente. Baka nananaginip ka? Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Nagsinungaling ito. Sa harap ng lahat, naramdaman niya ang titig ni Castor. Malamig, mabigat, puno ng pagkadismaya. Tumigil na kayo, utos ni Castor. Ang boses niya ay kalmado, ngunit iyon ang nakakatakot. Meeting adjourned. Nahihiyang tumakbo si Hiraya papuntang banyo. Ang mga luha ay nag-uunahan sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa isang cubicle at doon umiyak ng tahimik. Maya-maya, may pumasok na 2 babaeng arkitekto. Hindi alam na nandoon siya. Nakakahiya yung kanina, di ba? Sabi ng isa. Ay nako, ano bang ine-expect nayo? Janitress lang yan. Akala niya siguro, kapag nginisian siya ni Sir Castor, arkitekto na siya. Ang sabi-sabi, kaya lang yan nakapasok dahil nagpapaawa. Baka may iba pang ginawa. Alam mo na. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumabas ng cubicle. Ang muka ay taas noo kahit ang loob ay durog na. Nagulat ang 2 babae nang makita siya. Hindi niya sila pinansin at naglakad palabas. Paglabas niya, nagtama ang landas nila ni Castor sa pasilyo. Tinitigan siya nito. Ang mukha ay blangko. Ang mga mata ay madilim. Walang bakas ng anumang simpatya o ngiti na minsan niyang nakita. Binigyan kita ng pagkakataon, Miss Manari, sabi ni Castor. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Mukhang sinayang mo lang. Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Basag ang puso at tila nawalan na ng lahat ng pag-asa. Ang mga salita ni Castor, mukhang sinayang mo lang, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya na parang isang basag na kampana. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, ang bawat gamit sa kanyang mesa ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang lapis, ang mga papel, ang computer. Gusto niyang takpan ng lahat, tumakbo paalis, at wag nang bumalik kailanman. Nang akma na niyang isusuko ang lahat, isang boses ang pumigil sa kanya. Hiraya, sandali.
Silakan. Nakatayo siya roon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi paghuhusga. Huwag kang maniwala sa kanila. At lalong huwag kang maniwala sa sinabi ni Sir Castor. Alam kong hindi mo yon kasalanan. Pero, paano nangyari? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay basag. Sigurado akong sinunod ko ang data. Kung ganoon, tingnan natin ang data, sabi ni Lakan. Umupo sa tabi niya. Computer don't lie. People do. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng isang maliit na kislap ng pag-asa kay Hiraya. Magkasama, binalikan nila ang lahat. Binuksan nila ang file mula sa USB na bigay ni Amaris. Pagkatapos, inihambing nila ito, linya por linya, sa master file na nasa central server ng kumpanya. At doon nila nakita, isang numero, isang decimal point na inilipat, isang maliit na pagbabago sa soil-bearing capacity value na sapat na para gawing isang mapanganib na bitag ang buong pundasyon. Isang kasinungalingan na nakatago sa libu-libong numero. Isang lason na inihalo sa tinta. Hindi galit ang unang naramdaman ni Hiraya, kundi isang kakaibang kalinawan. Hindi siya tanga, hindi siya palpak, nilinlang siya. Ang pighati sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito. May naisip akong paraan, biglang sabi ni Hiraya. Ang mga matay nakatutok sa screen. Kung babaguhin natin ang disenyo ng pundasyon, kung gagamit tayo ng deep soil mixing technique imbes na standard piles, hindi lang natin masosolusyonan ang problema sa lupa, mas magiging matibay pa ito laban sa lindol. At mas makakatipid tayo. Si Lakan ay napatingin sa kanya, puno ng paghanga. Sa gitna ng bagyo, hindi lang siya nakahanap ng kanlungan. Gumawa siya ng mas matibay na pundasyon. Kinabukasan, inabangan ni Hiraya si Castor malapit sa elevator ng mga executive. Nang makita niya itong papalapit, kasama ang dalawa pang board member, huminga siya ng malalim at humarang sa daan. Ginoong Monte Alas, bay. Sabi niya, ang boses ay matatag at malinaw. Kailangan ko lang po ng 5 minuto ng oras ninyo. Tungkol po ito sa proyekto. Napatigil si Castor. Nagulat sa biglaang katapangan ni Hiraya. Ang mga kasama niya ay napatingin sa dalaga na may pagtataka. Ang lamig sa mga mata ni Castor ay naroon pa rin. I'm busy, Miss Manari. 5 minuto lang po. Pagpupumilit ni Hiraya. Kung pagkatapos po nito ay wala pa ring halaga, ang sasabihin ko, ako na po mismo ang aalis sa kumpanyang ito. Ang mga salitang yon ay nakakuha ng atensyon ni Castor. Tumango siya. Conference room, now. Sa loob ng parehong silid kung saan siya ipinahiya, ipinakita ni Hiraya ang lahat. Hindi siya nag-akusa. Ipinakita lang niya ang ebidensya, ang dalawang magkaibang dataset, at kung paano ito nagdulot ng malaking pagkakamali. Pagkatapos, iprinisenta niya ang kanyang bagong solusyon, isang disenyong hindi lang solusyon sa problema, kundi isang obra ng inhenyerya at arkitektura. Habang nagsasalita si Hiraya, ang lamig sa mga mata ni Castor ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Pagkatapos ay pag-unawa at sa huli, isang malamig na galit na hindi nakadirekta kay Hiraya. Tumingin siya kay Amaris na namumutla na sa kanyang upuan. Nang matapos si Hiraya, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Brilliant, sabi ng isang board member. This is absolutely brilliant. Tumayo si Castor. Hindi niya pinansin ang board member. Lumakad siya sa gitna at humarap sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Amaris. Sa proyektong ito, deklara niya, ang boses ay matigas na parang bato. Ang integridad ay kasing halaga ng talento. Ang anumang uri ng pananabutahe o hindi propesyonal na gawain ay hindi katanggap-tanggap sa arkitektura Monte Alas. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hiraya.
Ang kanyang tingin ay iba na, puno ng paghanga at pagsisisi. Miss Hiraya Manari, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay binigkas ang kanyang buong pangalan sa harap ng lahat. You are hereby officially appointed as a junior architect for this project. Welcome to the team. Pagkatapos ng pulong, habang nag-aayos ng gamit si Hiraya, nilapitan siya ni Castor. Silang dalawa na lang ang naiwan sa silid. Hiraya, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Tumingin si Hiraya sa kanya, naghihintay. Tumingin si Castor sa kanyang mga mata. Patawad at salamat. Ang dalawang salitang yon ay mas may bigat kaysa sa lahat ng papuri na natanggap niya. Isang paghingi ng tawad para sa pagdududa. Isang pasasalamat para sa pagliligtas, hindi lang sa proyekto, kundi marahil pati na rin sa kanya. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo ng trabaho at pagkatuto para kay Hiraya. Ang kanyang cubicle, na dati isang simbolo ng pag-iisa, ay naging sentro ng kanyang mundo. At sa gitna ng mundong iyon, isang bagong presensya ang palaging naroon. Si Castor Monte Alas. Hindi na siya ang malamig na CEO na tumitingin mula sa itaas. Siya ay naging isang guro. Istrikto, oo. Ngunit patas. Madalas siyang humihinto sa cubicle ni Hiraya, hindi para mag-utos, kundi para magtanong. Bakit ganito ang pinili mong materyales? Paano mo masisigurong papasok ang natural na liwanag dito nang hindi nakakasilaw? Defend your design, Hiraya. Make me believe in it. Ang bawat tanong ay isang hamon na nagtulak kay Hiraya na mag-isip ng mas malalim. Naramdaman niya na hindi lang ang kanyang disenyo ang hinuhubog nito, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao bilang isang arkitekto. Isang araw, isinama siya ni Castor sa site ng itatayong Cultural Center. Habang nakatayo sila sa gitna ng malawak na lupain, tanaw ang asul na dagat, ipinaliwanag ni Hiraya ang kanyang pananaw. Ang mga kamay ay masiglang gumuguhit ng mga hugis sa hangin. Dito po ang main theater, nakaharap sa dagat, para ang paglubog ng araw ang magiging natural na backdrop sa entablado. Sabi niya, ang mga matay nagniningning. Si Castor ay hindi sa dagat nakatingin, kundi sa kanya. Nakikinig siya sa bawat salita, tila iniimbak sa kanyang isipan. And the cost? The logistics? Tanong niya. Ibinabalik si Hiraya sa realidad. Ngunit sa likod ng mga praktikal na tanong, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng paghanga. Nagkaroon sila ng mga sandaling ang kanilang mga mata ay nagtatagpo at sa mga segundong iyon, hindi sila CEO at apprentice, kundi dalawang taong may iisang pangarap para sa isang pirasong lupa. Ang propesyonal na distansya sa pagitan nila ay unti-unting natutunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Isang maulang Sabado, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bahay, napagdesisyonan ni Hiraya na buksan ang isang lumang baul na kahoy, ang tanging naiwang gamit ng kanyang ina. Ang amoy ng lumang papel at cedarwood ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga lumang damit, ilang mga litrato, at sa ilalim ng lahat, isang leather-bound na sketchbook. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga pahina ay naninilaw na, ngunit ang mga guhit sa loob ay buhay na buhay. Mga disenyo ng mga bahay, mga tulay, mga hardin. Bawat linya ay pino, bawat detalye ay masusi. Napanganga si Hiraya. Ang kanyang ina ay isang napakagaling na alagad ng sining. Ngunit habang patuloy siya sa paglilipat ng mga pahina, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ang estilo, ang paraan ng pagguhit sa mga bintana para salubungin ang liwanag. Ang paggamit ng mga kurbang hango sa kalikasan. Ito ay pamilyar. Ito ay ang sarili niyang estilo. Nagkataon lang siguro, sabi niya sa sarili. Dugo at laman niya ako, kaya siguro naman ako. Kinabukasan,
Dala ang pagkamangha, dinala niya ang sketchbook sa opisina. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga pinakabagong sketch para sa Cultural Center at inilapag ito sa tabi ng isang disenyo mula sa libro ng kanyang ina. Napatigil siya sa paghinga. Hindi lang ito pagkakahawig. Ito ay tila isang pag-uusap. Ang mga linya sa guhit ng kanyang ina ay tila sumasagot sa mga linya ng sarili niyang guhit. Dalawang kaluluwa, magkahiwalay ng panahon, ngunit nag-uusap sa iisang lengguwahe ng sining. Isang niyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiting may halong lungkot at pagmamalaki. Akma na niyang isasara ang sketchbook nang mapansin niyang may sulat sa pinakahuling pahina. Sa likod ng isang disenyo ng isang engrandeng gusali na may kakaibang pamilyar na hugis. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante at malinaw. Binasa niya ito. Para sa pangarap kong sentro ng kultura, isang araw, nanlamig ang mga kamay ni Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, hindi maari. Sa ilalim ng pangungusap na yon, may isa pang nakasulat. Hindi isang pangungusap, kundi isang pangalan. Isang pangalan na nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Isang pangalan na araw-araw niyang nakikita, naririnig, at ngayon, kinatatakutan. Arkitektura Monte Alas. Ang dalawang salitang iyon, Arkitektura Monte Alas, ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Hiraya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito, umaasang baka nagkamali lang siya ng basa, na baka panlilinlang lang ng pagod niyang mga mata. Ngunit ang tinta ay permanente, isang testamento mula sa nakaraan. Dali-dali niyang isinara ang sketchbook, tila sinusubukang ikulong ang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Tumayo siya, ang mga tuhod ay nanginginig. Umuwi siya ng bahay na parang isang kaluluwang naglalakbay. Ang isip ay blangko. Ang dibdib ay mabigat. Naabutan niya ang kanyang tatay Dalino na nagdidilig ng mga halaman sa kanilang munting bakuran. Ang payapang eksenang iyon ay tila isang sampal sa nagwawala niyang kalooban. "Tay!" tawag niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Napalingon si Mang Dalino. Nakita niya agad ang pagkabalisa sa mukha ng anak. "Anak, anong problema?" Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, pumasok siya sa loob ng bahay at kinuha ang sketchbook. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa kanilang harapan, bukas sa huling pahina. "Sino po si Inay, Tay?" tanong niya. Ano po ang kaugnayan niya sa Arkitektura Monte Alas? Ang nangiti sa mukha ni Mang Dalino ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng luma at malalim na sakit. Napaupo siya. Ang mga mata ay nakatitig sa sketchbook na parang nakakita ng multo. "Hiraya, anak, sabihin niyo po sa akin ang totoo." "Tay, pakiusap." Huminga ng malalim si Mang Dalino, isang hiningang tila naglalaman ng 20 taon ng pag-iingat at pighati. "Ang nanay mo," panimula niya. Ang boses ay nanginginig. Siya ang pinakamagaling na arkitektong hindi nakilala ng mundo. Pangarap niya ang lahat ng ito. Ang bawat guhit sa librong yan ay piraso ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malayo. Noong mga bata pa kami, may isang binatang arkitekto na madalas pumunta sa probinsya natin. Humanga siya sa mga gawa ng nanay mo. Ang pangalan niya, Ricardo Monte Alas. Napasinghap si Hiraya. Ricardo, ang ama ni Castor. Naging magkaibigan sila. Pagpapatuloy ni Mang Dalino, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ipinagkatiwala ng nanay mo sa kanya ang lahat. Ang mga pangarap niya, ang mga disenyo niya, lalo na yang huling guhit niya, ang pangarap niyang cultural center. Sabi ni Ricardo, dadalhin niya ito sa Maynila. Ipapakita sa mga kasosyo niya. Sabi niya, tutulungan niya ang nanay mo na maging isang tunay na arkitekto. Isang mapait na tawa ang kumawala sa matanda. Umalis siya at hindi na bumalik. Makalipas ang 1 taon, nabasa na lang namin sa dyaryo.
Itinatag niya ang sarili niyang kumpanya, ang Arkitektura Monte Alas, at ang unang malaking proyekto niya, isang gusali na kamukhang kamukha ng disenyo ng nanay mo. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Bawat piraso ng kanyang buhay ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang kahirapan nila, ang sakit ng kanyang ama, ang pagkamatay ng kanyang ina, sa lungkot at panghihinayang. Lahat ay konektado sa pangalang Monte Alas, ang jacket ni Castor na nagpainit sa kanya, ang mga salita ng papuri, ang mga titig na nagpatibok ng puso niya. Lahat ngayon ay nabahiran ng laso ng kasinungalingan. Dinurog nito ang puso ng nanay mo, Hiraya. Humihikbing, sabi ni Mang Dalino. Nawalan siya ng ganang gumuhit, nawalan siya ng ganang mabuhay. Kaya noong nalaman kong sa ama ka nagtatrabaho, natakot ako. Natakot akong baka maulit ang lahat. Tumayo si Hiraya. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang naroroon ay isang malamig at matigas na bagay. Isang bagay na mas matibay kaysa sa galit, mas malalim kaysa sa sakit. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Castor. Kumusta ka na? Hindi kita nakita buong hapon. Everything okay? Ang dating nagpapakilig sa kanya na mensahe ay ngayon parang isang insulto. Bawat letra ay tila isang pangungutya mula sa anak ng taong sumira sa kanilang pamilya. Hindi siya nag-reply. Sa halip, kinuha niya ang sketchbook at lumabas ng bahay. Hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ama. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa mapunta siya sa harap ng nagkikislapang tore ng Arkitektura Monte Alas. Isang gusaling itinayo mula sa mga ninakaw na pangarap. Pumasok siya sa lobby. Dumiretso siya sa opisina ni Castor. Hindi na siya kumatok. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga gamit, pasakay na ng elevator. Gulat itong napatingin sa kanya. Hiraya, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa mesa ni Castor at ibinagsak doon ang sketchbook ng kanyang ina. Ang lakas ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Tinitigan niya si Castor, ang mga mata ay puno ng sakit at akusasyon. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit at pighating hindi niya mailabas. Naguguluhang tiningnan ni Castor ang sketchbook na nasa kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakita niya ang mga guhit na may istilong pamilyar sa kanya. Ang estilo ni Hiraya. Pagkatapos ay nakita niya ang huling pahina, ang pangalan ng kanyang kumpanya at ang pangalan ng kanyang ama. Ano ito, Hiraya? Hindi kita maintindihan, sabi niya. Ngunit may isang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Ang intensidad sa mga mata ni Hiraya ay hindi niya pa nakikita kailanman. Ang ina ko, sabi ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Ang sketchbook na yan, pag-aari ng ina ko. Isang piraso ng puzzle ang nahulog sa isip ni Castor. Ang pagkakapareho ng estilo, ang raw talent, ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Anong kinalaman ng ama ko rito? Tanungin mo siya. Sumigaw si Hiraya sa wakas. Ang sakit ay bumuhos na parang isang sirang dam. Tanungin mo siya kung paano niya itinayo ang imperyong ito gamit ang mga ninakaw na pangarap, gamit ang dugong dumaloy mula sa lapis ng nanay ko. Ang mga salitang ninakaw na pangarap ay tumama kay Castor na parang isang malakas na sampal. Hindi. Imposible. Ang kanyang ama ay isang marangal na tao, isang alamat sa industriya. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Hiraya ay hindi kasinungalingan. Umuwi si Castor sa mansyon ng mga Monte Alas na may dalang bagyo sa kanyang dibdib. Naabutan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Monte Alas na nagbabasa sa library. Dad, sabi ni Castor. Inilapag ang sketchbook sa harap nito. Kailangan nating mag-usap.
Tiningnan ni Don Ricardo ang libro sa isang iglap na wala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang matandang lalaki na laging puno ng awtoridad ay biglang naging marupok. "Saan mo to nakuha?" tanong nito. Ang boses ay nanginginig. "Hindi yan ang mahalaga," mariing sabi ni Castor. "Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ng anak niya?" Isang mahabang katahimikan. At sa katahimikang yon, nalaman ni Castor ang sagot. "Castor, noon yon. Bata pa ako, ambisyoso." Pag-amin ni Don Ricardo, "Hindi ko sinasadyang saktan siya." Hindi na pinakinggan ni Castor ang iba pa. Tumalikod siya. Ang pakiramdam ng pagkasuklam ay bumalot sa kanya. Pagkasuklam sa kanyang ama at sa sarili niya. Ang bawat papuri na ibinigay niya kay Hiraya, bawat paghangang naramdaman niya, ay ngayon tila isang insulto. Pinupuri niya ang isang talentong ninakaw mismo ng kanilang pamilya. Kinabukasan, hindi pumasok si Hiraya sa trabaho. Nagpunta siya sa kanyang cubicle nang wala ng tao sa opisina. Gabi na. Tahimik niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Ang bawat lapis, bawat papel, ay tila may dugo. Inilagay niya ang lahat sa isang kahon. "Hiraya, silakan. Nakita nito ang kahon. Anong ginagawa mo? Aalis ka na ba?" Tumango si Hiraya, hindi makatingin sa kaibigan. "Hindi ko na kaya lakan. Pasensya na. Pero ang proyekto, ang pangarap mo, ang pangarap na to, nakatayo sa isang kasinungalingan. Kailangan ko nang umalis." Sabi niya. Binitbit ang kahon at naglakad paalis. Iniwan si Lakan na walang magawa. Sa labas ng gusali, umuulan. Ang mga patak ng ulan ay humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Habang naglalakad siya sa gitna ng ulan, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Si Castor. "Hiraya, pumasok ka na. Mag-uusap tayo." Sabi nito. Ang muka ay basang-basa rin ng ulan. Umiling si Hiraya. "Wala na tayong dapat pag-usapan." "Please." Pagmamakaawa ni Castor. "Ang pamilya mo ang kumuha sa lahat mula sa amin." Sigaw ni Hiraya. "At ako, na parang tanga, ibinigay ko sa'yo ang tanging natitira sa akin, ang tiwala ko. Tapos na tayo." Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Bawat hakbang ay palayo sa lalaking minsan niyang hinangaan, palayo sa pangarap na minsan niyang inabot. Sa isang bintana sa itaas ng gusali, nakatanaw si Amaris Soldevilla. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood niya si Hiraya na naglalakad palayo sa ilalim ng ulan. Sa wakas, nawala na ang balakid. Nagpunta si Hiraya sa sementeryo kinabukasan. Umupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Ang damo ay basa pa rin mula sa ulan kagabi. "Inay," sabi niya sa hangin. Ang boses ay basag. "Pinangarap kong ituloy ang nasimulan ninyo. Ipaglaban ang pangalan ninyo. Pero paano ko gagawin yon kung ang bawat hakbang ko ay sa loob mismo ng teritoryo ng mga taong sumira sa'yo?" Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Ang lahat ay nawala. Ang trabaho, ang tiwala, ang pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad, ang pangarap. Pakiramdam niya, siya at ang kanyang ina ay parehong biktima, magkahiwalay ng panahon, ngunit parehong natalo sa ilalim ng anino ng pangalang Monte Alas. "Inay, ano po ang dapat kong gawin?" Tanging ang malamig na ihip ng hangin ang kanyang naging sagot. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang gabi para kay Hiraya. Isinara niya ang kanyang sarili sa mundo. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, ang kanyang mga lapis ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang mga papel ay blangko. Ang apoy na minsay nag-aalab sa kanyang puso ay tila isang baga na lang na malapit ng mamatay. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit ng ina na naiwan sa baul, isang maliit at manipis na kwaderno ang nahulog mula sa tupi
ng isang damit. Hindi ito isang sketchbook, kundi isang journal. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Hiraya. Ang laman nito ay hindi mga guhit, kundi mga salita. Mga saloobin, pangarap, at sakit ng kanyang ina. October 12, ang sabi ni Ricardo, ang mga disenyo ko raw ay may kaluluwa. Sa unang pagkakataon, naniwala akong may lugar ang mga pangarap ko sa mundo. November 5, aalis na siya papuntang Maynila. Dala niya ang mga pangarap ko. Kinakabahan ako, pero mas nangingibabaw ang pag-asa. At ang huling entry, isinulat ilang buwan matapos ang katrayduran. May 21, nawala na ang lahat, ang tiwala, ang pangarap. Ngunit habang tinititigan ko ang aking munting Hiraya, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang pangarap ay hindi namamatay. Nagpapalit lang ito ng sisidlan. Balang araw, anak, ipagpapatuloy mo ito at gagawin mo ito sa paraang mas matapang at masta. Parang isang malakas na sampal ng hangin ang mga salitang yon. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Ang pag-iyak niya ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong tuklas na lakas. Mali siya. Ang pagsuko ay hindi pagbibigay hustisya sa kanyang ina. Ang pagtalikod sa kanyang talento ay pagpayag na tuluyan ng manalo ang mga Monte Alas. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagwasak sa kanila. Ang tunay na paghihiganti ay ang pagtayo sa sarili niyang mga paa at ang kinin, ang pangarap na dapat ay sa kanila. Samantala, sa loob ng Ama Tower, ang pagkawala ni Hiraya ay nag-iwan ng isang malaking puwang hindi lang sa proyekto, kundi pati na rin kay Castor. Sinubukan nilang ipagpatuloy ang disenyo, ngunit walang makapantay sa orihinal na konsepto. Ang proyekto ay tila nawalan ng kaluluwa. Gabi-gabi, tinititigan ni Castor ang sketchbook, ang journal, at ang resignation letter ni Hiraya. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama ay nasa kanyang mga balikat. Alam niyang ang simpleng patawad ay hindi sapat. Kailangan ng aksyon. Kailangan niyang itama ang isang pagkakamaling 2 dekada ng nakabaon. Kinaumagahan, gumawa siya ng isang desisyon na yayanig sa pundasyon ng kanyang kumpanya. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya, kabilang ang kanyang ama, ikinuwento ni Castor ang lahat. Ang kwento ni Elara Manari, ang ina ni Hiraya. Ang ninakaw na disenyo, ang kasinungalingang pinag-ugatan ng kanilang tagumpay. Ang arkitektura Monte Alas ay itinayo sa isang kasalanan. Pagtatapos ni Castor, ang boses ay matatag. At ngayon, panahon na para bayaran ito. Isang kaguluhan ang sumabog sa silid. Si Don Ricardo ay napayuko, walang mukhang maiharap. Ano ang gusto mong gawin, Castor? Tanong ng isang board member. Sirain ang pangalan ng kumpanya? Hindi, sagot ni Castor. Linisin ito. Kaya, bilang CEO, inirerekomenda ko na ibigay natin ang buong kredito ng disenyo ng Cultural Center kay Hiraya Manari. Hindi bilang empleyado, kundi bilang isang independent consultant. At 10% ng kikitain ng proyektong ito ay ilalagay sa isang foundation sa pangalan ng kanyang ina para sa mga mahihirap ngunit may talentong mag-aaral ng arkitektura. Bago pa man makapag-react ang board, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. 15%. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Hiraya Manari. Hindi na siya nakasuot ng uniforme o simpleng damit. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na blazer. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng determinasyon. Sa tabi niya ay sila Kan Patnubay na siyang tumulong sa kanya na makapasok. Naglakad si Hiraya papasok sa silid na dati kinatatakutan niya. Tinatanggap ko ang alok, sabi niya, nakatingin diretso kay Castor pagkatapos ay sa buong board.
Gagawin ko ang proyektong ito sa isang kondisyon. Aangkinin ko ang disenyo dahil sa simula't simula pa lang, amin na ito. At ang foundation ay makakatanggap ng 15%. At ang panghuli, huminto siya saglit. Ang isang gallery sa loob ng Cultural Center ay ipapangalan sa aking ina, ang Elara Manari Hall. Nagkatinginan ang mga board member. Si Castor ay nakatitig lang kay Hiraya, isang ngiting puno ng paghanga at pag-asa ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang babaeng nakita niya sa mga guhit. Matapang, may paninindigan. Humarap si Hiraya kay Castor. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, hindi bilang CEO at apprentice, hindi bilang anak ng kaaway at biktima, kundi bilang dalawang taong nasa magkabilang dulo ng isang sirang tulay, na ngayon ay handa nang magsimulang muling itayo ito, piraso bawat piraso. Gagawin ko ang proyektong ito. Ulit niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Pero sa mga kondisyon ko, ang conference room na minsan ay naging saksi sa kanyang kahihiyan ay ngayon naging entablado ng kanyang pagbabalik. Sa harap ng buong board of directors ng Arkitektura Monte Alas, tumayo si Hiraya Manari, hindi na bilang isang apprentice na kinakabahan, kundi bilang isang arkitekto na may buong autoridad sa kanyang disenyo. Ipiniresenta niya ang final blueprint ng Cultural Center. Bawat slide, bawat detalye ay ipinaliwanag niya ng may kumpiyansa at pagnanasa. Hindi na lang ito mga guhit, ito ay isang kwento. Ang kwento ng kulturang Pilipino na isinalin sa mga pader, bintana at bubong. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid, matatag at puno ng kaalaman. Si Castor ay nakaupo sa tabi ng kanyang ama, tahimik na nanonood. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ito ang Hiraya na una niyang nakita sa mga guhit, matalino, may paninindigan, at may pusong mas malaki pa sa anumang gusaling kaya niyang idisenyo. Nang matapos ang teknikal na presentasyon, huminga ng malalim si Hiraya. Lumabas sa screen ang isang luma at kupas na litrato. Ang litrato ng isang magandang babae na may matamis ng ngiti, nakatayo sa tabi ng isang drafting table. Ang kanyang ina. Ang gusaling ito, panimula ni Hiraya, ang boses ay lumambot, ay higit pa sa bakal at semento. Ito ay isang pangarap na nagsimula, hindi sa akin, kundi sa babaeng ito. Si Elara Manari, siya ang orihinal na arkitekto. Ako lang ang kanyang naging kamay para isakatuparan ito. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang visionary. Ipinakita niya ang mga pahina mula sa sketchbook. Inihahambing ang mga orihinal na konsepto sa natapos na disenyo. Kaya naman, bilang pagbibigay pugay sa tunay na may-ari ng pangarap na ito, ang huli kong kondisyon ay simple lang, sabi ni Hiraya, habang sa screen ay lumitaw ang pangalan, The Elara Manari Hall. Ang pangunahing gallery ng sining sa loob ng Cultural Center ay dapat ipangalan sa kanya para malaman ng mundo na ang mga pangarap, kahit kailan, ay hindi na nanakaw. Nahihiram lang ito at laging babalik sa tunay na nagmamay-ari. Isang solemne na katahimikan ang bumalot sa silid, ngunit bago pa man makapagsalita ang board, isang boses ang bumasag dito. Isang magandang kwento, nakakaiyak, sarkastikong sabi ni Amaris Soldevilla, tumatayo mula sa kanyang upuan sa gilid. Pero bago tayo maging masyadong sentimental, mayroon lang akong isang tanong. Sigurado ba tayong ang disenyong ito ay ligtas? Matapos ang malaking pagkakamali sa pundasyon noon, paano tayo makakasiguro na wala ng ibang nakatagong problema? Ang kanyang mga salita ay isang huling, desperadong pag-atake, isang pagsubok na muling dungisan ang pangalan ni Hiraya. Ngunit bago pa man makasagot si Hiraya, isang tao ang tumayo, si Lakan. Sasagutin ko yan,
sabi ni Lacan, may hawak na folder. Bilang lead engineer ng proyektong ito, sinisigurado ko na bawat numero, bawat kalkulasyon sa planong ito ay sinuri ko ng personal. At para masagot ang tanong mo, Miss Soldevilla, binuksan niya ang folder. Ang malaking pagkakamali sa pundasyon noon ay hindi kasalanan ni Hiraya. Ito ay resulta ng maling data na nanggaling mismo sa computer mo. Ipinakita ni Lacan ang ebidensya, ang system logs, ang oras, ang pinanggalingan ng file na may lason. Namutla si Amaris. Wala na siyang masabi. Ang kanyang kasinungalingan ay hubad na sa harap ng lahat. Miss Soldevilla, you're fired. Malamig na sabi ni Castor. Hindi man lang ito tinitingnan. Hinarap ni Castor ang board. Mayroon pa bang tututol sa mga kondisyon ni Miss Manari? Walang umimik. Pagkatapos ng ilang sandali, ang pinaka-senior na board member, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging istrikto, ay dahan-dahang tumayo. Nagsimula siyang pumalakpak. Ang isang palakpak ay naging 2, pagkatapos ay 3, hanggang sa ang buong silid, maliban kay Amaris at Don Ricardo, ay nagbibigay ng isang standing ovation para kay Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng tagumpay. Tumingin siya kay Castor na nakangiti sa kanya. Isang nangiting totoo, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Pagkatapos ng pulong, habang nag-iisa na lang si Hiraya sa silid, isang anino ang lumapit sa kanya. Si Don Ricardo. Ang dating makapangyarihang lalaki ay tila tumanda ng 10 taon. Ipinagmamalaki ka sana ng nanay mo, sabi nito. Ang boses ay paos. Tumingin ito sa mga mata ni Hiraya, mga matang replika ng mga mata ng babaeng minsan niyang sinaktan. Wala nang magagawa ang mga salita para itama ang nakaraan, pagpapatuloy nito. Pero mula sa kaibuturan ng aking puso, Iha, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Hiraya. Tumango lang siya. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang nagsimula na ito. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unting gumaan. Makalipas ang 2 taon. Ang gabi ay napuno ng musika, liwanag, at mga bulungan ng paghanga. Daan-daang tao mula sa sining, negosyo, at gobyerno ang nagtipon para sa isang okasyon, ang engrandeng pagbubukas ng bagong sentro ng kultura ng Pilipinas. Ang gusali ay isang obra maestra, isang perpektong pagsasanib ng modernong disenyo at tradisyonal na kaluluwang Pilipino. Ang mga pader nito ay tila humihinga at ang mga bintana ay mga matang nakatingin sa karagatan. Sa gitna ng lahat, tumayo si Hiraya Manari. Hindi na siya ang anino sa likod ng mga pangarap. Siya na ang pangarap mismo. Suot ang isang simpleng pero eleganteng Filipiniana gown. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw sa paligid. At ang parangal para sa Young Architect of the Year ay iginagawad kay Architect Hiraya Manari. Umakyat siya sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Hawak ang tropeo. Tiningnan niya ang mga tao sa kanyang harapan. Nakita niya si Lacan na masayang kumakaway. Nakita niya ang kanyang tatay Dalino sa unahang hilera. Malusog na ngayon at hindi na inuubo. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Maraming salamat po. Panimula niya, ang boses ay matatag. Itinayo namin ang gusaling ito hindi lang gamit ang semento at bakal, kundi gamit ang mga kwento at pangarap. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng mga nangangarap sa kabila ng kahirapan. At higit sa lahat, tumigil siya saglit. Para ito sa pinakaunang arkitekto ng gusaling ito, ang aking ina, si Elara Manari. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng kanyang ama. Anak, ang nanay mo. Sobrang saya niya sigurado ngayon. Niyakap siya ni Hiraya ng mahigpit. Hiraya,
isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Castor. Nakatayo roon, suot ang isang perpektong barong Tagalog. Ang dating lamig sa mga mata nito ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang init at pagmamahal na para lamang sa kanya. "Congratulations," sabi ni Castor. "You deserve all of this. We deserve this." Pagtatama ni Hiraya, ngumiti. "Hindi ko to magagawa kung wala ka. May gusto akong ipakita sa'yo," sabi ni Castor. Inilahad ang kanyang kamay. Dinala siya ni Castor sa isang pribadong elevator, paakyat sa pinakatuktok na palapag ng gusali, isang rooftop garden na disenyo mismo ni Hiraya. Tanaw ang buong syudad na kumikinang sa ilalim ng mga bituin. "Naaalala mo ba noong una tayong nagkita?" Tanong ni Castor habang nakatingin sila sa mga ilaw. "Galit ako sa mundo. Ang nakikita ko lang ay mga numero, mga deadline, at mga pagkakamali. At ang nakikita ko naman ay isang masungit na CEO." Pabirong sagot ni Hiraya. Ngumiti si Castor. "Binago mo ang lahat, Hiraya. Tinuruan mo akong makita ang kaluluwa sa likod ng mga blueprint. Tinuruan mo akong tumingin sa isang janitress at makita ang isang henyo. Tinuruan mo akong magpatawad at magmahal." Humarap siya kay Hiraya. Hinawakan ang dalawang kamay nito. "Sa loob ng 2 taon, pinanood kitang buuin muli ang pangarap ng nanay mo. Pinanood kitang itayo ang napakagandang gusaling ito. Bawat pader, bawat haligi, lahat ay puno ng pag-ibig at katatagan." Dahan-dahan, lumuhod si Castor sa harap ng nagugulat na si Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon at binuksan ito. Sa loob, isang singsing na may simpleng diamante ang kumikinang. "Hiraya, itinayo mo na ang obra mo. Ngayon, hayaan mo naman akong itayo ang sa akin. Ikaw ang pundasyon ko, ang mga pader na nagpoprotekta sa akin, at ang bubong na aking kanlungan. Hiraya Manari, ikaw ang arkitekto ng puso ko. Will you build your future with me?" Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap, lahat ay may kapalit. Sa harap niya ay ang lalaking nakita ang kanyang halaga kahit noong siya pa ay isang anino. Ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para itama ang mali. Hindi niya kailangang sumagot. Ang kanyang matamis na ngiti sa gitna ng kanyang mga luha ay sapat na. Dahan-dahan siyang tumango. Isinuot ni Castor ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa tuktok ng isang gusaling itinayo mula sa katotohanan, pagpapatawad at pag-ibig, 2 puso ang sa wakas ay nahanap ang kanilang tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Castor. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pundasyon ng anumang pangarap o pag-ibig ay hindi pera o kapangyarihan, kundi katapatan, pagpapatawad, at isang pusong hindi sumusuko. Ang aral ng kwento ay simple lang po. Ang halaga mo bilang isang tao ay hindi nakabase sa kung saan ka nagsimula, kundi sa kung paano mo itinayo ang iyong sarili mula sa mga pagsubok ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Hiraya, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!